Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga Lodi nating sina, Lodi Joshua Bacarices T6F, Lodi Paul J. Veluz, Lodi Habibunam Sali, Lodi JJ Cahigas F8J, Lodi Utak Bia 7081, Lodi Edgar 0076, at Lodi Sonny Oloroso 4679. Maraming salamat po sa palagi ninyong pagsuporta sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Sinabi ni na Xianju at Xianmi kay Mo Wei na kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana daw silang nagpunta sa Jianghu upang ipaghiganti ang kanilang mga guro. Nagulat si Mo Wei sa kanyang narinig at agad niyang naunawaan na ang tinutukoy nila ay ang dalawang shapeshifter na kumuha sa katawan ng mga unang henerasyon ng disipulo ng Zhongnan sect. Maingat niyang tiningnan ang dalawa at inanyayahan silang maupo. Ipinaliwanag niya na hindi sapat ang mga salita para maibsan ang ganitong kalalim na sakit, kaya mas mabuting samahan daw ito ng inumin. Tinanggap ng dalawa ang alok ni Mo Wei at tahimik na naupo. Pagkatapos, tinanong ni Xianju si Mo Wei kung alam niya ang tungkol sa 36 Swords Under Heaven. Sumagot naman si Mo Wei na alam niyang ang teknik na ito ay kayang harangin ang six-fold combo sword mula sa lahat ng direksyon. Dagdag pa niya, ang Zhongnan sword ay nananatiling kalmado at neutral upang makarespond sa anumang sitwasyon. Sumang-ayon naman si Xianju at tinanong kung ang Mount Hua sword daw ba ay nakatuon sa pagbabago. Ikinwento niya na nakita ng tagapagtatag ang kidlat na tila nahahati sa napakaraming direksyon, at doon niya naunawaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa patuloy na pagbabago. Sinabi ni Xianju na hindi niya maiisip ang ganitong kahulugan kahit makakita siya ng ganoong tanawin. Ipinaliwanag naman ni Mo Wei na nakadepende ito sa pananaw ng tao. Iisa man ang tinitingnan, nag-iiba naman daw ang kahulugan depende sa nasa puso ng bawat isa. Namangha si Xianju sa kanyang sagot at sinabing napaka-mature niya para sa kanilang edad. Ngunit agad itong itinanggi ni Mo Wei. Sinabi niyang hindi siya mature, kundi sobra lang siyang nakatuon o obsessed. Ikinwento rin niya na ang lahat ng second generation disciples ay nakasabay sa mahirap niyang pagsasanay. Dahil dito, naniniwala siyang kaya nilang talunin ang karamihan ng kalaban, maliban kay Xianju at sa kapatid nito. Sumang-ayon naman si Xianju at sinabi na ganoon din sila, kapag may pinili silang landas, doon nila ibinubuhos ang lahat. Tinanong siya ni Mo Wei kung parang paghuhukay iyon ng iisang balon. Sumagot siya na tama iyon, at mas malalim ang kanilang focus sa martial arts kaysa sa iba. Kinabukasan, tahimik na pinanood ni Mo Wei ang mga laban habang isa-isang tinatalo ni na Mo Chol at ng iba pang disipulo ang kalaban mula sa Zhongnan sect. Habang nangyayari ito, kapwa nakatuon sina Mo Wei at Xianju sa isa't isa. Nang dumating ang kanilang laban, umakyat sila sa entablado. Naalala ni Mo Wei ang sinabi ni Xianju na gusto niyang makita ang tunay na anyo ng Plum Blossom Sword. Pinanggit din nito na marami ng mandirigma ang nagpipigil kapag kalaban siya dahil babae daw ito. At tinanong kung gagawin din ba iyon ni Mo Wei. Sumagot si Mo Wei na hindi niya gagawin iyon, at ang mga ganoong tao ay kulang lamang sa karanasan. Sa pagsisimula ng laban, agad niyang pinakawalan ang kanyang matinding presensya. Sumugod si Xianju at tinarget ang kanyang leeg, ngunit mabilis niya itong naiwasan at gumanti agad. Nagpalitan sila ng atake, at bawat galaw ay nasa salo o naiiwasan ng isa't isa. Ginamit ni Mo Wei ang kanyang enerhiya at ang teknik na Plum Blossom Scattering Hands ngunit naiwasan ito ni Xianju, pero napansin niya ang lakas ng pinsalang iniwan nito sa paligid. Doon niya naunawaan na hindi lamang suporta ang teknik na iyon, isa itong mapanganib na sandata. Nagseryoso siya at naglabas ng buong lakas sa pag-atake, nagpatuloy ang laban sa napakabilis na galaw. Halos hindi na makita ang kanilang kilos habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Napansin ni Xianju na sa tuwing pinapataas niya ang bilis at lakas niya, agad din itong natutumbasan ni Mo Wei. Samantala, iniisip ni Mo Wei na ang lakas ni Xianju ay hindi lang basta bunga ng pagsasanay. Naalala niya ang titulong Sword Empress, at naniniwala siyang balang araw, makakamit ito ng dalaga. Habang lumalaban, napangiti si Mo Wei. Matagal na mula nang maranasan niya ang ganitong klaseng laban. Dahil dito, nagpasya siyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Agad itong naramdaman ni Xianju at umatras. Sa isang iglap, kumilos si Mo Wei ng napakabilis at tila napalibutan ng mga talulot ng plum blossom ang paligid. Para bang napuno ng mga anino ng bulaklak ang buong paligid.
Napatigil si Xianju sa gulat at maging ang mga nanunood ay namangha sa ipinakita ni Mui. Hindi madaling maabot ang ganitong antas ng teknik. Habang pinagmamasdan iyon, napagtanto ni Xianju ang kanyang tunay na nararamdaman. Kahit si Mui ang naghiganti para sa kanyang guro, hindi siya nakakaramdam ng pasasalamat. Sa halip, nakakaramdam siya ng bigat at galit. Unti-unti niyang naunawaan ang dahilan, hindi niya matanggap na may ibang nakagawa ng hindi nagawa ng kanyang guro. At higit sa lahat, galit siya sa sarili niyang kahinaan. Napagtanto rin itong hindi pa niya lubos na tinatanggap ang pagkawala ng kanyang guro. Nang mawala ang mga talulot, bumalik siya sa realidad. Pagtingin niya sa lupa, napansin niyang sinadya ni Mui na hindi siya tamaan. Ilang sandali matapos iyon, idineklara na ang resulta. Si Mui ang nanalo, at dahil 9 sa 10 laban ay napanalunan ng Mount Hua, natapos na ang laban. Tahimik na ibinaba ni Mui ang kanyang espada at sa isip niya, inaasahan pa niyang may susunod pang gagawin si Xianju. Bahagyang nadismaya si Mui dahil wala nang ginawa si Xianju matapos ang laban. Samantala, nagulat ang mga elder ng Mount Hua sa ipinakita niyang lakas. Naalala ni Elder Beck kung gaano na siya kalakas noong ending flower ceremony, at napaisip kung kailan pa ito umabot sa ganitong antas. Nagpasalamat si Xianju kay Mui at sinabi na marami siyang natutunan mula sa kanilang laban, gumanti rin si Mui ng paggalang at sinabing maganda daw ang kanilang laban. Nagtaka si Musan sa nangyari, hindi niya maintindihan kung bakit tila nagpakahinahon si Mui. Una niyang inisip na dahil ito sa pinanggalingang sekta ni Xianju, pero agad niya itong itinama. Maya-maya, siya at ang ibang disipulo ay nagbiro na baka may gusto si Mui kay Xianju, kaya hindi niya ito sinaktan. Ilang sandali pa, tumayo sina Xianju at Mui sa harap ng kanilang mga sect leader. Ipinaliwanag ni Hong Xian na hindi lang lakas ang batayan ng pagpili sa kanila. Mahalaga rin daw ang respeto, konsiderasyon, at tamang asal sa laban. Idinagdag pa ni Elder Beck na kahit mataas ang antas ng kanilang kakayahan, nanatili daw silang maingat sa isa't isa. Dahil dito, wala dong nasaktan at ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat silang tumanggap ng elixir. Natuwa si Mui nang marinig ito at pakiramdam niya ay naaayon ito sa kanyang plano. Pagkatapos, tinawag ni Hong Xian ang mga disipulo ng Mount Hua upang magpasalamat. Nagulat si Mui sa tawag na ito. Nang makalapit sila, sinabi ni Hong Xian na hindi lang nila natalo ang kalaban, kundi naibalik din nila ang dangal ng sekta at napawi ang sama ng loob ng mga disipulo. Inamin ni Mui sa sarili na inaasahan niyang may ibibigay ang matanda at hindi siya nagkamali. Kumuha si Hong Xian ng isang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may mga small purification pills mula sa Zhongnan sect. Ipinahayag niya na ito ang kanyang paraan ng pasasalamat. Nagulat si Mui sa kanyang nakita. Alam niyang mahalaga ang snake venom orb dahil nagbibigay ito ng resistensya sa lason, pero mas mataas ang halaga ng purification pills. Hindi niya inaasahan na makakatanggap sila ng ganito. Napansin ni Elder Beck ang reaksyon ni Mui at pinayagan siyang tanggapin ang gantimpala. Sinabi rin niya na mas mabuting kainin agad ang snake venom orb dahil maaaring makaapekto ang lason nito sa daloy ng enerhiya. Nagpasalamat si Mui at agad na kumilos. Pinabalik ng sect leader ang iba sa kanilang pwesto at naiwan si Mui sa gitna. Kinuha niya ang snake venom orb at nilunok ito. Umupo siya sa lotus position at nagsimulang paikutan ang kanyang inner energy. Agad niyang naramdaman ang lason na kumalat sa kanyang katawan at umabot sa kanyang energy core. Ginamit din niya ang kanyang cultivation technique upang tunawin ito at gawing bahagi ng kanyang lakas. Madali lang sana ang prosesong ito para sa kanya pero habang ginagawa niya ito, iniisip niya ang purification pill na makukuha niya. Dahil sa sobrang excitement, bahagyang naging hindi maayos ang daloy ng kanyang enerhiya. Ngumiti siya at naisip na kapag nasa isang prestihiyosong sekta ka, kusa na lang dumarating ang mga biyaya. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Nararamdaman din ito nina Elder Beck, Hong Xian, at ng iba pang naroon. Isang malakas at lantad na killing intent ang papalapit. Sabay-sabay silang tumingin sa kagubatan at maya-maya, may lumitaw na grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng dilaw at pula. May dala silang mga bandila at maayos na nagmamarcha papunta sa kanilang direksyon. Sa unahan ay ang kanilang mga pinuno, sakay ng kani-kanilang kabayo. Ang isa ay isang malaking lalaki na may dalang malaking espada, habang ang isa naman ay may hawak na sibat.
Agad silang nakilala bilang mga miyembro ng Overlord Fortress. Napansin ni Elderbeck na ang dalawang leader ay ang pinakamalakas sa grupo at kabilang sila sa 5 martial lords. Nagulat si Hong Xian dahil bihirang makita ang dalawa sa kanila ng sabay. Ngumiti ang malaking lalaki at nagsalita ng malakas. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang boses kaya umalangaw-ngaw ito sa paligid. Napilitan ang ilang disipulo na takpan ang kanilang mga tainga. Sinabi niya na nahuli sila at tinanong kung tapos na ba ang kompetisyon. Ipinahayag din niya ang pagbati ng kanilang Fortress Master. Habang nagsasalita siya, pinrotektahan ni Elderbeck si Mowi mula sa lakas ng boses nito. Sa huli, sinabi ng lalaki na magbibigay sila ng pagbati sa paraan ng Overlord Fortress. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.